Farmland, andito ako sa property na 1.4 hectares. So ito po yung pinaka dadaanan ng property. Papunta pa po dyan ang property. Estimate po natin kung mga ilang minutes papunta doon at ang layo sa Barangay Road. Tara, pasok tayo sa property. Yan, ito po yung pinakadadaanan papunta sa property. So, ang property po ay tabi po ng Barangay Road. Hindi pa lang po develop, pero tabi po talaga siya ng kalsada. Yun po ay 14,000 square meter mga ka-farmland. At niyugan at may kasama pong palayan. Ayan po ang kapaligiran dito. More on taniman po dito. Tayo po, pasok po tayo sa pinaka-property. Maglalakad po ako para makita nyo kung ano yung kapaligiran. Pasok ako sa pinaka-property, so ako po yung naglalakad. Pasok naman po ang 4 wheels papunta doon, pero hindi ko ginamit yung aking motor kasi para po maipakita ko sa inyo yung daan, yung kapaligiran. Ito po ang kapaligiran dito sa papunta po sa property. Madami pong tanim. Ayan po, nagtatanim sila ng sili. Yan. Bilisan ko ang aking lakad para hindi kayo mainip sa panonood. Ang kapaligiran po dito ay more on taniman po ng sili, luya, kamote, tapos palayanan. Yan po. Tingnan niyo po dito. Ayan mga farmland, ito po yung kapaligiran dito sa papunta sa property. So kung makikita nyo, yan po yung mga taniman. Meron pong pinyahan. Tapos ang property po ay ayun, yung may mga niyog po na yun. So sa may burol, pero ano po yan, paburo lang po yan, pero may patag po din do sa taniman ng nyog. Yan. Ang property po ay bagong sukat, so ituturo ko po sa inyo yung pinakamuhon. Yan, ito po oh. May tanim, kalapit bahay. Siling, panigang. Hindi po sa amin yan. Sa kalapit bahay po yan. At so, nandito po sa pinaka-property. So, ayan ang muhon. Ipapakita ko po yung pinakamuhon. Ayan mga farmland. Ito po yung isa sa muhon. Ayan. So, ang property po, hindi na po kasama yung area na yan. Kasi yan yung muhon. So, papaganoon, pahilis papunta po doon. So, sako pa doon.
Tara, punta ko dun sa isang muhon. Ayan po yung isang pinakamuhon. So, from dyan, yan po yung may plastic na yan. Papunta po doon sa may pandan na iyon, nandun po yung isang pinakamuhon. So, ang property, labas po yung niyog na yan. Ang kasama sa property ay yung mga niyog sa banda dito, sa part dito. Diyan. So, pupunta po tayo dun sa area na yon. Ayan. From doon sa muhon na yon, papunta doon. So, ayun yung isa sa muhon na sa may gitna ng palayan. Lalapit na lang ako doon para makita. Yan, ito po ang sakop sa property na almost 1.5. Ha? Okay. Ayan. Ayan, kasama pa to sa lupa. Kasama pa yan. Yun lang niyog na yan, mga niyog na hindi na yan kasama. So, papaganito ang property papunta dito. Ayan, yung mga niyog na yan, kasama na yan sa property. So, nasakop yung palayan. May sakop sa palayan. Madami din po itong niyog. So, from doon sa muhon doon, papa dito, ayun yung isang muhon. So, 3 muhon na po. Madami ding bunga ang nyog. Tsaka madami din siyang nyog. Yan, may mga kawayan na din at parang may bukal dito pag tag-ulan. Yan. Ayan, ito yung sakop na palayan ng property. So, ayun yung isang muhon. Yun, yung may plastic na itim. Yan. Yan yung po yung pangatlong muhon ng property. So, ayan, kasama yung niyugan na yan. More or less na 100 plus, 100 plus ang mga niyog. Kapaparelocate lang po namin ng property nito mga ka-farmland, kaya po sure na kami kung saan yung pinaka-area ng lupa. Kasi mahirap i-vlog nang hindi namin alam yung pinaka-boundaries. So pinasukat muna namin para po tukoy at nang alam na ng mga buyer ang pinaka-hangganan ng lupa. So ayan, may part din na may bukal. Ayan, ito yung part ng niyugan. Madami din siyang mamunga mga ka-farmland.
Ayan. 3, 4 na muhon. Tapos papunta dun sa may pinakatubig, bangbang. So medyo malaki-laki yung nasakop na palayan. Ayan, pupuntahan namin yung pang-5 muhon. Kasi ang muhon na nasakop ng property ay 6 ang nailagay. Ayan, ganito ang kapaligiran dito mga ka-farmland. So tahimik, malayo sa kalapit bahay. Taniman lang siya ng mga tao dito. Meron din namang nakatira pero kokonti lang po. At ang kagandahan mga ka-farmland dito ay along the road ang property, hindi pa nga lang po siya develop. Nasa mapa na po yung pinaka kalsada. May signal din po ang cellphone, may signal din ang internet connection. So ito po ay located po dito sa Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna. At ang property po ay from Cemented Road, estimated po 250 meters po yung layo from Cemented Road. Hindi naman siya sobrang sukal. Yan lang po, yan yung pinaka kailangan linisin or tabasin. May part din po na overlooking, kaya lang ang kita lang po ay itong kapaligiran. So ito, sakop pa yan sa property kasi kung makikita nyo, ayun sa may part na nakatusok na kawayan, yun yung pinakamuhon, yung may black na plastic. So pupunta siya doon, kaya ito'y sakop sa property. Bagang relocate ito, kaya po nakita natin ang pinakamuhon. So hinahanap ko lang po yung pang-5 muhon. Ayan yung muhon. Bali pang-ilan to? Pang-5? Pang-5 ano? 1, 2, 3, 4. Ayan. Pang-5 muhon yan, yung may kahoy na nakatusok. Ayan. Ayan yung may kahoy na nakatusok mismo sa ilog. So ang property ay hanggang dyan sa may ilog. Yan. Yan. So, lipat ulit kami. Hanapin namin yung isang muhon pa. Yung pang-6 na muhon. So, balik kami. From doon, sa muhon na yan, papunta dito sa area ng may ilog dito. So, ang property na yan, hindi na po kasama. Ito po ay flat and slope. Para po sa mga naghahanap na mga buyer na gusto ay malayo sa kabahayan o sa mga kalapit bahay, ito na po yung hinahanap nyo. Ito po ay tabi ng barangay road pero hindi pa po develop. Ngayon may pansamantala pong daan dyan kasi ang dami pong nagtatanim dito, pero pasok po ang 4 wheels hanggang dito sa property. Punta kami dun sa pang-6 na muhon. Yan po. Karamihan po ng nyog namumunga na.
Punta kami sa may pang-anim na mohon. Yan, ito sakop pa ito ng property. May sakop ba na kawayan? Yan. Oh, ayan yung ilog. Ito yung tinatawag na unit river. So may sakop na kawayan sa property. Yan, may langka. Mukhang makakakuha pa kami ng langka at may hinog daw. Ayan, sige. Papasanin natin. Ito pa yung isang mohon. Pang-anim. Ito yung pang-anim na mohon. So nasakop yung konting sagingan. Sige, bitbitin natin yan kung hinog. Ayan o. Ayan yung pang-anim na mohon mga ka-farmland. Ayan po ang kawayan. So ang property ay gilid ng Unot River. Kung magtatanim, hindi po problema ang tubig. Yan. Swerte kami, nakakuha kami ng langka. Ayan, walang dalang itak. Lagi dapat may dalang itak pag magbablog at magtitripping. Ayan po. Hindi po problema ang tubig kung sakali magtatanim ng halaman or magbababuyan kasi may sarili po siyang kalapit na ilog. Pwede din po magpahukay para sa panggamit na tubig. Pero may supply po ng tubig dito. Malayo nga lang. So, madaming host ang magagamit pag papunta dito sa pinaka-property. So, ang property ay 14,000 square meter. 180 per square meter. Tax declaration po. And ready for titling. Kasi po, nasukat na. Ipapa-approve na lang po ang plano. Ayan po. Meron na po kaming pang-umagahan. Kaya lang po ay hinog na langka, hindi po hilaw. Hindi po pwedeng gataan. So ito mga farmland, papunta na kami sa pinaka taas. Ito po ay nasasakupan pa ng property. Yan, ang property po ay may tanim na niyog, kawayan, langka. Ayan po, oh, kung makikita nyo, ang dami pong puno ng langka. May isa pang hinog, kaya lang ay hindi na natin kayang dalahin. Yan. Kung mapapansin nyo, medyo masukal pero okay lang kay Ka-Farmland TV yan. Kasama talaga kasi dapat yan, yung makita ng mga viewers yung niloloob ng property. Ayan, ito po ay kasama pa sa property. Papunta po doon.
Ang kagandahan mga farmland dito sa amin ay malamig po ang klima. Hindi po ganun kainit. Dito po pag sumapit na po ang bare months hanggang March ay malamig, sobrang lamig ng klima dito. At ang panahon po namin dito ngayon po ay umuulan na. Kung mapapansin nyo, makulimlim kasi po mamaya tuwing hapon na ulan na. Ayan, ito po mga ka-farmland ay nasako pa po ang property. Naglinis na po yung katabi pero sako pa po pala ito. Yan, ang property ay madami po palang sakop na kawayanan. So hanggang dyan kasi punta doon. Tapos ayun po yung isang pinakamuhon. So medyo pa-island kaya po medyo nahagipin ng konti ito. Ayan po, yung may pinakatusok. So sako po talaga yung konti doon. Overlooking po ang bundok ng Paete, Laguna. Ayun o. Mga ka-farmland, ito iniikot ko pa po dito po sa loob ng property. Pabalik po ako sa may niyugan. Ayan po, madami pong kawayan pero maliliit nga lang po siya. Pwede po siyang gamitin ng pambakod or mga pangdingding kung gusto pong yung gumawa ng native na kubo. Inuulit ko po, 14,000 square meter. At ito po ay sukat na 180 pesos per square meter po mga ka-farmland. So paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa aking followers, subscribers, at sa mga viewers. Bye-bye!